Nang maulila si Michelle ay isinama na siya ng tiyahin niya sa pinagtatrabahuhan nitong mansyon. Nakilala niya ang batang si Oliver, ang anak ng amo. Arogante ito, bossy, mayabang. Pero habang lumalakad ang panahon ay napapansin nila ang isa't isa at ang itinatago nilang damdamin para sa isa't isa. Hanggang sa wala ng pagpipilian kundi ang umamin. Isang araw, dinala siya ni Oliver sa isang magical garden. May hinala na siya kung bakit sila naroon. Pupusta siya magpo-propose na sa kanya ang binata. She would say yes of course. Magkakaroon na ng happily ever after ang mala fairy tale na buhay niya. Pero nagkamali pala siya dahil nawasak ang puso niya sa sinabi ni Oliver. I love you. Goodbye. Nakakadama ng nerbyo si Oliver. He can't help it. Ang mga palad niyang nasa manibela ay bahagya pang ang nanlalamig. He had a big plan to execute later and he was so nervous about it. Sinulyapan niya ang babaeng nakaupo sa passenger seat. Natutulog pa rin ito. Binagalan niya ang takbo ng sasakyan hanggang sa tuluyang ihinto iyon sa tabi ng kalsada. Oliver took his time and stared at her. Ang babae ay si Michelle. Maria Michelle Fortune. Masarap iyong bigkasin, malambing sa pandinig. And Michelle is his girlfriend. She's the love of his life. Oliver took a deep breath. Hindi mapayapa ang dibdib niya. Kinakabahan talaga siya. Ninenervyos. Paano ay ilang oras pa mula ngayon ay hindi na niya ito girlfriend? Oh no, hindi siya makikipag-break sa dalaga. Sa halip ay magpo-propose siya. That was a big leap he was so excited to take. Magiging fiancé na niya ito at sa loob ng ilang buwan ay magiging asawa. Well, yun ay kung tatanggapin ni Michelle ang proposal niya. Oh, he was so confident she will. Mahal siya ng dalaga. Pareho sila ng nararamdaman. Walang dahilan para tumanggi si Michelle. He will propose to her later. In a place that was so magical. So perfect. Sigurado siya na magugustuhan ni Michelle ang lugar na pagdadalhan niya rito dahil mahilig ito sa nature. Walang ideya ang dalaga na magpo-propose na siya mamaya. Pagkatapos niyon ay paplanuhin na nila ang future nila. Kung saan sila titira, kung ilang anak ang bubuuhin nila. Napangiti siya sa isiping iyon. Hindi na siya makapaghintay na maikasal sila, na maging kanya ito sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. He will love her faithfully, forever and always. He will provide for her. He will always be there for her. Sa tuwina ay uusalin at ipadadama niya ang pagmamahal niya. Si Michelle ang babaeng ititibok ng puso niya hanggang sa pagputi ng buhok niya. Hanggang sa huling tibok ng puso niya. Hanggang sa paghugot ng kanyang huling hininga. Tinanggal niya ang suot na seatbelt at umabante siya sa upuan nang natutulog na si Michelle. Nangingiti at maingat na pinalis niya ang mga hibla ng buhok sa mukha ng dalaga. He stared at her. He stared at her so lovingly. Michelle, love. Halos walang tinig na usal niya. Ayaw niya itong magising pero hindi naman niya mapigilan ang sarili na magsalita. I will propose to you later and you would say yes, right? Matagal na ako naghihintay sa oras na to, kaya don't break my heart later. Magiging asawa na kita, Michelle. Malapit na. Malapit na malapit na. Bumuka ang mga labi ni Michelle sa tanawing bumulaga sa kanyang paningin. Baka nga nanlalaki pa ang kanyang mga mata sa paghanga. Wow! Bulalas niya. Sa bugso ng damdamin na ay binalingan niya ang lalaking nakatayo sa likuran niya. Si Oliver De Castro, ang kanyang boyfriend, at niyakap ito. Oliver chuckled. Ipinalibot nito ang mga braso sa katawan niya. Ang dalawang palad ay bahagyang humaplos sa kanyang likod. Ang ganda, no? Tiningala niya ang binata. This is paradise, Ollie. She exclaimed. This is paradise. Mahinang sang-ayon ng binata. Tumangu-tango. Tumawa siya. I know. Isang matunog at mabilis na halikang iginawad niya sa binata. Pagkuway kumalas siya sa yakap nito at muling itinuon ang atensyon sa kapaligiran. This is paradise, really. Napakalawak ng garden na iyon. Hanggang sa naabot ng paningin niya ay mga bulaklak siyang nakikita. May mga malalaki at mayayabong na puno na siyang nagbibigay ng lilim sa mga turistang gaya nila. Bagaman sa oras na iyon ay sila lamang ang tao roon. Napakaraming paru-paro at mga ibong humuhuni. Nakamamangha na tila hindi mailap ang mga paru-paro at mga ibon. The place was so magical, so serene. Ginagap ni Oliver ang palad niya. Pinagsalikop ang mga daliri nila. And as if on cue, they started walking. Patuloy niyang binubusog ang kanyang paningin sa tanawing akala niya ay sa imahinasyon lamang nag-e-exist. Naaalala mo ba ang unang pagkakataon na nagkita tayo? Tanong ng binata.
Sumulyap siya rito na nakatitig pala sa kanya. Pabirong pinaningkitan niya ito ng mga mata. How can I forget? Paano ko ba malilimutan ang unang pagkakataon na nagtagpo ang mga landas natin? You're a jerk back then. A little devil. Ako sa niya. Napakamot ng ulo si Oliver and she couldn't help but walk down memory lane. Tandang-tanda pa niya kung saan nagsimula ang lahat. 15 years ago, pinahid ng 10 taong gulang na si Michelle ang luhang na maybay sa kanyang pisngi. Ulila na siya. Namatay ang nanay niya sa pagsisilang sa kanya, habang ang tatay naman niya ay kahahatid lamang nila sa huling hantungan nito noong isang araw. Nagluluksa siya sa pagkawala ng isang kapamilya. Pero batid niyang higit sa anumang dahilan, ang patuloy niyang iniiyakan ay ang katotohanang kailanman ay hindi siya minahal ng kanyang ama. Hindi niya naramdaman ang kalinga at pagmamahal nito, minsan man. May hinala siya kung bakit. Marahil, siya ang sinisisi nito sa maagang pagkawala ng asawa. Naririto na tayo, iha. Ang malamyos na tidig ng kanyang tiya Marcela ang pumutol sa pagmumuni-muni ni Michelle. Napakalayo rin ang nilakbay ng isipan niya. Ni hindi man lang niya namalayan na nakahinto na pala ang taksing sinasakyan nilang magtiya. Si tiya Marcela na ang pamilya niya. Kapatid ito ng tatay niya. Nag-iisang kamag-anak na alam niya. Kung hindi dumating ang tiyahin niya ay hindi na niya alam kung saan pa siya pupulutin. Siniguro ni Michelle na tuyo na sa luha ang mga pisngi niya. Kapag kuway nahihiyang bumaba na siya sa taxi. Gusto niyang manliit nang ang mga paa niyang nasasapinan ng isang lumang sipit na tsinelas ay halos bumaon sa makapal na Bermuda grass na nagsisilbing carpet sa napakalawak na bakuran na kinaroroonan niya. Nagtaas siya ng ulo at bumulaga sa paningin niya ang mansyon na animo, nagyayabang sa pagkakatayo at naguhumiyaw sa karangyaan. Iyon na marahil ang mansyon ng pamilya De Castro kung saan nagsisilbi ang kanyang tiyahin bilang cook. Yan po ang mansyon ng mga De Castro, Chang? Inusal niya ang tanong bago sinulyapan ng tiyahin. Tumango ito sa kanya. Wala nang iba, ineng. Napalunok si Michelle sa paghanga at pagkamangha. Ang laki! Ang gara! Pagkatapos ay napalitan ng panliliit ang nararamdaman niya. Animo isa siyang basura na ipinadpad ng hangin at dinala sa bakuran ng mga De Castro. Tayo na, ineng. Bitbit ng tiyahin ang katamtamang laki ng bag na kinalalagyan ng mga gamit niya. Alanganing sumunod siya rito. Ang mga mata niya ay hindi niya mapigilan na hindi igala sa kapaligiran. Hanggang sa magtaka siya kung bakit sa front door sila pumasok. Gayong ang alam niya ang front door ay para lamang sa may-ari ng bahay at sa mga bisita ng mga ito. Ang alam pa niya, ang mga taga-silbi ay dapat na pumasok at lumabas sa tinatawag na backdoor o iyong pinto na nasa may dirty kitchen. Ayun ang madalas niyang napapanood sa telebisyon. Gayunpaman ay hindi na siya nagkomento. Ang sabi naman ng tiya niya ay sobrang mababait ang mga De Castro at hindi umano ito tulad ng ibang mayayaman na mapangmata ng kapwa. Marahil nga ay totoo ang sinasabi ng tiya niya dahil pumayag ang mga ito na pumisan siya sa tiyahin niya. Alam naman niya na hindi talaga sa malaking bahay siya titira kundi sa maid's quarter kasama ang tiya niya. Wow! Halos manlaki ang mga mata ni Michelle sa karangyaang namalas na makapasok sa loob ng bahay. Bawat sulok, bawat kasangkapan ay naguhumiyaw ng karangyaan. Ngayon lamang nakapasok sa ganito kalaking bahay si Michelle at parang nalulunod siya sa karangyaang iyon. Simula ngayon ay magiging bahagi na rin ng buhay mo ang mga De Castro. Anito bago itinuro ang isang sofa. Maupo ka muna, ibinili ni Ma'am Olivia na, makilala ka niya pagdating na pagkadating natin. Kiming tumango siya, bagamat nagdadalawang isip siya kung susundin ang sinabi nitong maupo siya sa sofa. Natatakot kasi siya na mailipat niya roon ang mga dumi at alikabok na nakakapit sa kasuotan niya. Ipalagay mo ang loob mo, ineng. Sabi ko naman sa'yo, mababait ang mga De Castro. Wika pa nito nang marahil ay mapansing namumutla na siya sa nerbiyos. O siya, dadalhin ko muna sa quarter itong mga gamit mo. Babalikan agad kita. Sige po, pero pakibilisan po, Chang. Balikan niyo po agad ako dito. Gusto sana niyang idagdag pero hindi na niya mausal ang mga salitang iyon hanggang sa makaalis na ang tiyahin niya. Kiming iginala ni Michelle ang paningin sa loob ng bahay nang makaalis ang tiya niya. Wala yatang lugar ang mga alikabok sa bawat sulok ng bahay na iyon. Lahat ay nangingintab sa kalinisan. Karamihan sa mga kasangkapan ay makabago. Subalit kapansin-pansin din naman ang mga antigong kasangkapan na tila nagbilang na ng daang taon sa katandaan. Alam niyang hindi matatawaran ang halaga ng mga yon habang lumilipas ang panahon. Walls were done in soft mellow colors, offset by rich woods and impressionist paintings.
Sa likod ng dalawang malaking pintuan ay may estante na mga libro. Floor to ceiling iyon. Ang sahig ay nilalatagan ng carpet habang sa kisame ay may nakabiti na tila crystal na chandelier. At may hagdan na. Ano bang tawag doon? Grand staircase? Oo, yun nga yata ang tawag sa magarang hagdan na iyon. Halos umawang ang mga labi niya sa paghanga. Napakaganda ng bahay na kinatatayuan niya ng mga sandaling iyon. Kagandahang sa mga makukulay at makintab na magazine lamang niya nakikita. Here, take this and leave us up. Munti kang mapatalon sa gulat si Michelle sa tinig na iyon. Ang boses na iyon sa likuran niya ay biglang nagbigay sa kanya ng hindi matatawarang kaba. Parang masisira ang ribcage niya sa malakas na pagdagundong ng kanyang dibdib. Kung sino man ito, hindi niya maitatangging nasaksihan ito kung paanong halos lumuwa ang mga mata niya sa karangyaraang namalas. Pigil ang hiningang nilingon niya ito. Tumambad sa mga mata niya ang isang batang sa tingin niya ay kaedad lamang niya. Ang isang palad nito ay may hawak na ilang 100 peso bills na iniaabot sa kanya. Ang mga mata ay mariing nakatitig sa kanya. Tila na estatwa ang hindi niya maunawaan kung para saan ang perang yon. Gusto kasi niyang magyuko ng ulo, ngunit ayaw namang sumunod ng katawan niya. Hindi niya maunawaan kung bakit hindi niya maialis sa mukha nito ang mga mata niya. Oo, gwapo ito, pero mukhang masungit, mukhang tarantado. Ito bang nag-iisang anak ng mga De Castro? Sa forma at bihis pa lang, malamang nga ay ito nga ang anak. Nagsusolisit ka hindi ba? Here. Anito at muling iniabot sa kanya ang pera. Kunin mo na tapos umalis ka na. Nakagat ni Michelle ang kanyang labi nang maunawaan na niya kung para saan ang perang iyon. Ora mismo ay gusto niyang bumuka ang lupa at buong buo siyang lamunin niyon. Halos maramdaman na niya ang pag-iinit ng mga pisngi niya sa pagkapahiya. Ganoon ba talaga siya kabasurang tingnan para isipin ito na namamali mo siya? Pinaganda lang ang salitang solicit, pero para sa kanya ay pareho lang ang kahulugan niyon. What? Kulang pa ba? Muling wika nito. Nakataas na ang isang sulok ng kilay nito habang ang boses ay kababakasan ng pagkairita. How much do you want ba? Gusto niyang magsalita, ngunit walang lumalabas na tinig sa bibig niya na halos kumikibot-kibot lamang. Hindi na tuloy niya napigilan ang sarili at tuluyan na siyang napaiyak sa awa sa sarili. Hey, Oliver! Ang humahangos na ginang ang nakita niyang papalapit na sa kinatatayuan ng batang lalaki. What are you doing? Binalingan siya nito ng paningin. Ikaw ba si Michelle? Kiming tumango siya bago nagyuko ng ulo at pinunasan ang luhang tumakas sa kanyang mga mata. Kung bakit naman kasi napakababaw ng mga luha niya. Ollie, she's not what you think she is, okay? Siya si Michelle. Siya ang pamangkin ni Marcella. I think you owe her an apology. At hindi matatapos sa apology ang nangyari. We will talk later. Hindi niya naiwasang mataas na mukha nang marinig niya ang sinabi ng ginang. Kitang-kita niya ang pamula ng mukha ng lalaki. Ma'am, hindi na po kailang... Pagtutol sana niya ngunit nautal siya na makita niyang masama ang tingin sa kanya ng lalaki. Sorry. Anito, pagkatapos ay tikom na ang mga labing tiningnan siya ng mariin mula ulo hanggang paa. Nang ibinalik nito ang tingin sa mga mata niya, nabasa niya ang mensaheng nakapaloob roon. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi na magiging madali ang buhay niya sa mansyon. Mukhang nakahanap siya ng kaaway sa katauhan ng batang De Castro. Pagkatapos ay walang salita na tumalikod ito at umalis. Ollie! Pagtawag ng ginang pero hindi bumalik ang bata hanggang sa tuluyang pumasok ito sa isang pinto. Pasensya ka na ha? Naku, wala po yun ma'am. Mabait ang babae, yun ang sigurado niya. Sa batang De Castro naman, ewan niya. Pero tila hindi magiging madali ang buhay niya rito dahil roon. Siya nga pala si Oliver. Medyo pilyo lang talaga yon, pero mabait na bata. Sana'y magkasundo kayo. Ako naman si Olivia. Dumating ang tiya Marcella niya at agad nakalapit sa kanila. Nakilala niyo na po pala si Michelle, Ma'am Olivia. Oo. Binigyan siya nito ng malumani ng ngiti. O siya, dalhin mo na muna si Michelle sa quarters niyo at na makapagpahinga. Let her rest first. Teka, kumain na ba kayo? Kumain muna kayo ha? Mamaya na lang natin pag-usapan ng iba pang bagay tulad ng pag-aaral niya. Sa puntong iyon, alam ko na hindi magiging tinikas sa lalamunan ko. Tumatawang sabi ni Michelle. Although nalaman niya na kaya allergic ang batang si Oliver sa mga nagsusolicit, ay dahil ilang beses na umano itong nawala ng laruan. Hindi naman sa nambibintang lang ito, dahil minsan ay si Ma'am Olivia pa daw ang nakakakita ng pasimpleng ilagay ang isang laruang kotse sa bag na nagsusolicit. At tama ako,
Wala kang ibang ginawa kundi ang konsumihin ako. Lagi mo kong pinagkakatuwaan. Naging mainit nga siya sa paningin ng batang De Castro. Hindi siya required na magtrabaho sa mansyon dahil ang gusto ni Ma'am Olivia ay ibuhos niya ang kanyang buong atensyon sa pag-aaral. Pero dahil alam niyang ito ang gumagastos sa pag-aaral niya, nahiya naman siyang hindi tumulong-tulong sa mga gawaing bahay. And there, sa tuwing may makikitang pagkakataon si Oliver, ay pinagkakatuwaan siya nito. Inuutosan na kung ano-ano lamang. Lagi na ay nangaasar o kaya ay masama ang tingin nito sa kanya. Ang lahat ng yon ay pinalalampas na lamang ni Michelle. Well, noong una. Nang dumaan pa ang ilang taon ay natuto na siyang lumaban. Napakamot ng ulo si Oliver. He grinned sheepishly at her. But you've learned to fight back, huh? Sinasabi mong ampun lang ako ni Mommy. And I hate that line. Lagi mo ako napipikon kapag binebelatan mo ako sabay sabing, ayusin mo ang ugali mo. Nakakahiya sa umampun sa'yo. Baka pagsisihan ni Ma'am Olivia na inampun ka niya. Hala ka. At ako namang paranoid ay ilang beses na tinanong si Mami kung ampun nga lang ba ako. Bumungis-ngis siya. Papaanong hindi ko sasabihin yon? North Pole at South Pole kaya ang layo ng mga ugali ninyong mag-ina. You're a typical spoiled brat rich kid. Feel na feel mo na mas mataas ang antas ng buhay mo kaysa sa amin. Kanino ka kaya nagmana? Ang kwento naman ni Chang at ng iba niyo pang tauhan ay mabait din naman daw ang yumaong ama mo. Tumigil siya sa paglalakad at humarap sa binata. Nginisihan niya ito. Pero alam mo kung bakit hindi ako nangiming labanan ka? Kung bakit malakas ang loob ko na kontrahin ka? Dahil matapang ka naman talaga at… Wait. Kumunot ang noo ni Oliver. May kinalaman si Mami? Tatawa-tawang tumango siya. Kinausap niya ako. Sabi niya, wag daw ako magpapaapi sa'yo. Kung alam ko daw na tama ako, lumaban ako. Wag daw ako magpa-intimidate sa'yo. She won't mind daw if I fight back. So there. Tutal siya lang naman ang isinasaalang-alang ko kaya pinagpapasensyahan kita. Pumalatak si Oliver. He raised his hand in exaggeration. I can't believe my mother did that to me. Hindi lang konsentidor sa mga kalokohan mo ang mami mo. Depensa niya. Napakabait ni Ma'am Olivia. Pakiramdam nga niya ay biglang naging dalawa ang nanay niya. Si Tia Marcela at ito. My mother adored you the first time she laid her eyes on you. Umaalalang wika ni Oliver. Magaan agad ang loob niya sa'yo. Well, hindi naman lingid sa akin na gusto talaga niya magkaanak ng babae. Unfortunately, hindi na siya nagbuntis. Hindi na ako nasundan until Dad died. Kaya naman asar na asar ka naman sa akin. Feeling mo inaago ko sa'yo ang mami mo. Well, yeah. Nagsiselos ako sa atensyong ibinibigay niya sa'yo. Sa kasamaang palad, lalo yatang lumala ang ugali mo habang nagiging teenager tayo. Magsisimula pa lang ang araw ni Michelle, pero mukhang masisira na kaagad iyon. Nakita na kasi agad niya ang nakangising mukha ni Oliver habang nakatuyo ito pasandal sa kotse nito. Kung hindi na nga asar, ay nakangisi ito sa kanya. 5 years had passed. Nasa 2nd taon na siya sa high school. Maayos na sana ang buhay niya kung wala lang sa landas niya ang kontrabidang si Oliver De Castro. Sa malas, noong tumuntong siya sa high school, ay hindi pumayag si Ma'am Olivia na hindi siya doon mag-aral sa St. Paul Academy, ang eskwelahan kung saan din nag-aaral si Oliver. Inirapan muna niya ito bago siya dali-daling sumakay sa backseat ng sasakyan. Bumukas na rin ang pintuan ng driver's seat at lumulan si Oliver. Pero sa halip na paandarin na ang sasakyan, ay nilingon siya nito. Balak mo kung pagmukaing driver mo? Hindi bagay, senyorita. Nakataas ang sulok ng labi sa pang-uyam na wika nito. Naguluhan si Michelle. Ibig bang sabihin ay ito ang magmamaneho? Nasaan si Mang Ben na siyang naghahatid at sumusundo sa kanila? Si Mang Ben, hindi ba siya makakapasok ngayon? Ako na magdadrive nitong kotse simula ngayon. Supladong sabi nito, ni hindi sinagot ang tanong niya tungkol sa driver. This is mine after all. Pero bakit? Because I want to. Hindi na ako bata para ihatid sundo pa. Para ano pa at marunong ako magmaneho at kumuha ako ng student license kung hindi ko yun gagamitin, diba? Pwede ba? Lumipat ka na nga dito sa harap? Aroganteng utos nito. Bumaba siya, pero hindi para lumipat sa harap. Sa halip ay kip-kip ang mga libro na nilakad niya ang pathway na maghahatid sa kanya sa gate. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng sasakyan. What are you doing? Anang malakas na tinig ni Oliver. Hindi niya ito pinansin at tuloy-tuloy siyang naglakad palabas. The next thing she knew, hawak na ni Oliver ang siko niya at sa isang mabilis na kilos ay nasa harap na niya ito. Inalis ito ang pagkakahawak sa siko niya bago na maywang sa harap niya. Tila hiningal pa nga ito sa mabilis na paghabol sa kanya. Hindi pwedeng iniisip mo, Michelle. Naiiritang wika nito. Nagtaas siya ng noo. Bakit hindi?
Magko-commute na lang ako kaysa makasama ang high and mighty na tulad mo. Lumarga ka na. Ako nang bahala sa sarili ko. Kung pwede nga lang ba eh. Agad na sagot nito. Kaya lang, papayagan lang daw ako ni Mami sa gusto kong mangyari kung isasabay pa rin kita sa pagpasok at pag-uwi. Tumaas ang isang kilay ni Michelle. Sabihin mong ayaw kong sumabay sa'yo. Kibit balikat niyang tugon. Michelle. May warning na wika nito. She snorted. Pagkuway may naisip siyang kapilihan. Gusto mong sumabay ako sa'yo? Hello, I don't have a choice. Anito na tila gusto na siyang kutusan. Oh, well, sa 5 taon niya sa mansyon ng mga De Castro, ay hindi pa naman siya sinasaktan ng pisikal ni Oliver. He's just a bully. Ngumisi siya. Say please. What? Halos umusok ang ilong nito sa sinabi niya. Nagtaas siya ng noo. Gusto mong sumabay ako sa'yo, di ba? Say please. Tinitigan siya nito ng matalim. Ayaw mo? Fine. Akmang lalampasan na niya ito nang magsalita ito. Please. Bumalik si Michelle sa harap ni Oliver at bumunghalit ng tawa. Sana ay nakikita mong hitsura mo sa salamin. Mukha kang constipated. Pangaasar niya bago iniwan at tinungo ang sasakyan. Ang passenger seat na ang inukupa niya. Halos hindi maipinta ang mukha ni Oliver nang lumulan ito at magmaneho. Kinuha niya ang isang libro niya at binuklat-buklat iyon. Hanggat maaari ay iiwasan niya makipag-usap rito nang sa gayon ay tumahimik naman ang mundo niya. Pero ito yata ang walang balak na tigilan siya sa pangaasar. Nagpatugtog ito ng hard metal rock na halos bumingi sa kanya. Babaliwalain na lang sana niya iyon dahil alam naman niyang nang iinis lang ito ay hindi niya magawa. Kahit kailan kasi ay hindi niya nagustuhan ang mga tugtuging napakaiingay. Hindi niya maintindihan kung bakit tinatawag pa iyong music. Gayong puro sigawan at ingay lang naman ang naririnig niya. Hindi makatiis na hininaan niya ang volume niyon. Kung bakit naman kasi tila sinasadya pa nitong gawing usad pagong ang takbo ng sasakyan nito. Hay, mamamatay talaga siya sa konsumisyon sa lalaking ito. This is my car. Anito, may diin ang bawat bigkas ng salita. Pagkatapos ay muling itinodo ang lakas ng tugtugin. And then he gave her a don't forget who you are look. Nakadama ng pagkahiya si Michelle. Oo nga naman. Pag-aari nito ang sasakyan at gagawin nito ang gusto nitong gawin doon. Isinara niya ang nakabukas na libro bago itinoon ng paningin sa kalsada. Pamangkin lang siya ng cook na mga ito na kinagigiliwan ng mami nito. Hindi niya dapat kalimutan kung ano at sino siya. Pagbubutihan niya ang pag-aaral niya. Makakagraduate siya at makakahanap ng isang trabaho. Trabaho magbibigay sa kanila ng tiya niya ng marangyang buhay. O kahit hindi marangya, kahit maalwan lamang. Basta ba hindi na kailangan magtrabaho ng tiya niya para mabuhay siya. Someday mababayaran din niya ang utang na loob sa mga De Castro. Pagkatapos, sisiguruhin niya na hindi na uli magsasalubong ang landas nila ni Oliver. Patutunayan niya ang sarili dito. She'll make it.